Happy New Year po sa lahat. So welcome po sa Dad's Integrated Farm. So today's video po, mag-visit po tayo dito sa aking munting taniman. So by the way po, papakita ko sa inyo ang technology na ginagamit ko po dito or ginagawa ko po dito sa aking farm. So ito po, unahin po muna natin dito sa iceberg lettuce and then sa Bitter gourd or ampalaya. So ito pong practice ko po dito is organic agriculture practice, yung technology pong ginagawa ko po dito sa aking farm. So yan po, ayan. Tingnan nyo naman po. So nakapokus po kasi ako sa pagpapaganda ng lupa and then hindi po ako gumagamit ng synthetic fertilizer and insecticide. So ano po ito, naturally grown po ang aking mga tanim, then chemical free po. So yan po, tingnan natin, yan o. So kahit wala po yan application ng synthetic fertilizer is napakaganda po ng aking tanim dito. So yan po. Medyo natuyo-tuyo lang kasi hindi ko pa siya nadiligan mama. So mamaya didiligan ko. Yan. So yan. So kasi nung una, last time na video ko, nakapokus po ako talaga nun sa sa pagpapaganda ng lupa dito. So yung mga damo, inipon ko lang po dito sa mga plat na to. So hinayaan ko lang mag-decompose din gana. Ginagawa ko ng pataba dito sa mga tanimla. Gaya po nito ito. Kaka-decompose lang po ng damo dito. So yan, napakaganda po ng lupa. Ganyan. Ang ganda ng mga tanim. So dito naman tayo po sa sa pipino or sa pipino. So same din po yung practice ko po dito is organic agriculture practice po, pero tinatawag ko po siyang naturally grown kasi wala pa po akong certified or certificate po na magpapatunay na certified po kasi organic agriculture. So naturally grown po. So ito po, ayan. Ayan, ang ganda. Halos ang niya, advantage niya dun sa sa conventional farming. Less expenses ka po talaga pagdating sa fertilizer. So wala kang bibili ng fertilizer gaya. So yung makukuha mo pong pang-abono is ganito po, ayan. Sa mga decomposed material po sa farm natin. Like nito, kung sa akin ito, ginagawa ko yung mga kangkong dito, iniimbak ko lang po sa isang imbakan tapos ginagawa kong abono. And then ito rin itong mga mulching. So kalauna ay second cycle, pwede na po yung gamitin pang pang fertilizer. Sa second or third cycle po, pwede na po yung gamitin pang fertilizer. So ito, yung tubo niya po talaga is hindi masyadong malaki compare po sa mga conventional farming. Sa conventional farming po, compare po dito sa akin, yan, halos nangalati lang po sa sa balag or sa trellis natin. So ang conventional po, pag conventional po kasi hanggat umaabot po yun dyan sa pinakandulo, so malaki po yung potential ng niya, ng growth. Pero naman not for sure hindi ka naman sustain ng healthy food sa community. So yun kasi ang purpose ko makapag-sustain ng or makapag-supply ng healthy vegetables sa Filipino family. So yan. And then sa harvest naman ito, hindi naman talaga hindi naman masyadong malayo yan. Maganda naman yung niya, yung maganda ang growth niya. Maganda ang quality ng ng mga bunga. So kaibahan lang yun sa growth. Medyo mabilis lang kasi lumaki pag conventional, pero goods naman sa organic talagang sure win ka talaga. So ito yung bali po, ito lang muna yung aking first production po ng cucumber. Pagkatapos po kasi ng training namin, nag-focus po ako dito sa sa farm. Ayos muna. Kahit konti lang po muna yung tinanim ko. So ito lang muna 4 na plat na ito, and then yung mga iceberg lettuce dun sa una. So yan. First production po, and then first harvest ko po
Tapos naturally grown pa. Yan, ang ganda. So balik tayo doon. So ito, ang dami ng damo. So hayaan nyo lang madaming damo sa farm nyo kasi malaking tulong yan. Gaya nito, itong technology ko talaga dito, ayan, naka-impact lang dyan mga damo na yan. Tapos kalawan ay nagiging compost na yun. Gaya nito, sobrang ganda ng lupa. Ayan o, mga damo lang po yan na inimbak ko dyan. Inipon ko lang po isang lagayan, tapos yan, ilang months lang, ang ganda na. So kahit hindi ka na muna mag-ano, kung wala ka pa ng pambili ng vermiworm saka vermicomposting, hindi ka pa naman makapagawa, ganun na lang po yung gawin ninyo para mas madali. Tapos ito yung sprout concept ko dito. Hindi pa ako nakapag-pruning, pero magandang ano na, malalaki na yung mga ano dito, mga plants. Yan o, kunting pruning na lang yan, maganda na itong tignan. Tapos gumawa na rin ako dito ng tent. Yan, Instagrammable tent. So kumuha kasi ako ng idea lang, pero hindi ko talaga totally ginaya yung ano, baka maka-copyright ko eh. So yan, tuloy tayo dito. So marami na improvement dito sa farm ko ngayon. Hindi ko lang ginawa ng content, pero yan, maganda ang nito. Maganda ng improvement. So pag nasa loob ka, ang view dito is dyan sa fish pond, yung isang pintuan. Tapos sunod, ito, yung isang kubo, makikita mo dyan. Tapos ito namang isa, yung sprout concept dito, makikita mo yung sa fish pond area. And then, ito, mas maganda kasi, yan, makikita mo dyan yung Mount Isarug. So, yung view ng Mount Isarug po is makikita mo dyan, dito, sa part na to. So, maliit lang po ito, ayan. By the way po, lalagyan ko pa ito ng bubong. Para hindi po naiinitan dito sa loob, saka naulanan. Saka yung ano, yung kawayan or yung bamboo, para po mas tumagal, hindi palaging naulanan. Mas ano, yung lifespan do is mas ano pa, lumawig pa or tumagal. So ito, dahil pang linisan. So ito yung sprout concept dito. Ayan, ang ganda ng tingnan niya. So hindi pa na ano, na-proning. So yan. Ito may laman nitong isang panda. Tapos ito, itong isa. May laman yan dyan. So yan. So hanggang visit po muna tayo ngayong content. Kasi sa soon, sa next video ko yung mga tutorial ko naman. So sa ngayon, ito po muna. So, di ko na ginawa ng content yung paggawa ng ano ito, ng trellis nito. Bali, intercropping po itong ano, itong area na to. Yan. Yan o, mga technology ko dito. Yan o. Mga damo yan, yung pakulang, pero maganda na yan. Hindi ko post na yan. So, yan lamang po. At maraming salamat po. And then, sabay-bayan niyo po ang aking videos. I-upload about po dito sa aking farm na organic agriculture practice and landscape, at meron pa itong handicraft ngayon. So thank you so much po. Thank you po.